abangan natin pre sa June. Kasi naglabas na yung FIA ng kanilang decision na by June, magkakaroon ng testing sa mga makina at operating temperature. Di ba dati nagkaroon ng testing sa ambient temperature yung mga makina, kaya pumasa yung Mercedes sa 16:1 ratio sa ambient temperature. Pero at operating temperature, may rumor pa rin. Hindi pa rin naman ito na-confirm na talagang nagkakaroon sila ng 18:1 ratio advantage. Pero ang gagawin ng FIA sa June, magkakaroon ng testing sa mga makina at operating temperature. So kung talagang may loophole na nakita yung Mercedes, makikita ng FIA yun at saka talagang ipagbabawal yun. Okay, so anong magiging epekto niyan sa landscape ng competition ngayong season na to? Kung totoo nga na may loophole yung Mercedes, they don't have any choice but to comply na baguhin nila yung mga parts na may mga metal alloys that expands at operating temperature, kaya sila nagkakaroon ng 18:1 compression ratio. Kung ganon, mawawala yung advantage ng Mercedes. Lalong lalapit ang laban, lalong sisikip ang laban niyan. So yun ang napipredict din ng mga experts na dahil dito sa decision ng FIA, mas magiging competitive yung Ferrari sa kanilang mga races with Mercedes. Kung totoo na may advantage yung Mercedes engine. Oo pre, lalo na makikita mo consistent yung launch power ng Ferrari kasi after the safety car, nilamon agad ni Hamilton si Russell nun di ba? Na-overtaken ni Hamilton si Russell kasi syempre parang starting na naman sila. So far, consistent yung advantage ng Ferrari tuwing launch moments, Talagang hindi maiiwasan since na Mercedes yung leading sa Constructors' Championship. Talagang may malaking bullseye sila sa likod. Diba? So talagang sila yung target ng mga competition like Ferrari, Audi, Red Bull, Ford, and then Honda. So let's see kung ano yung magiging outcome ng investigation ng FIA by June. Kung talagang totoo yung mga haka-haka, yung mga rumors sa loob ng F1 paddock na may advantage nga yung Mercedes sa compression ratio nila. Kasi so far, the past 3 races, talagang ramdam na ramdam mo yung gap ng Mercedes sa mga kalaban nila. Kahit sabihin natin hindi nakapasok sa podium si Russell ngayon. Yung dalawa, himayin natin ng konti. Antonelli, pagka-start, nilamon ng field, puntang P6. Tapos inunti-unti lang niya ulit Diba? Hanggang sa mapunta ulit siya sa number 1. Tapos syempre sinuwerte na nagstay siya nung nagpipit na lahat. Tapos bigla siya nabiyayaan ng safety car. Di na naitago niya yung kalamangan niya pa rin. Di tuloy-tuloy siya. Uy, sarap. Thank you. Safety car. Akin na to. Akin na tong P1 na to. Hindi na kayo makakahabol dahil dyan. Yes. Nahirapan nga si Russell daw. Napunta na ata siyang P6 or P7. Sa huli, naka P4 pa rin. So malakas pa rin talaga yung Mercedes kahit medyo hindi nakahabol sa podium si Russell. Nakulangan din ng oras. Tsaka syempre, yung traffic na nilalabanan niya nung bandang huli ng karera. From free practice, parang hirap si Russell sa kanyang balance. Yung balance ng kanyang kotse sa front and then yung sa rear. Hindi rin yan nasungkit yung P1 during qualifying kasi nga may issue siya about sa balanse ng kanyang kotse.